Eto, mainit na balita. Chance ni QMB bilang local sa Gilas lumabo na dahil sa desisyon ng FIBA. Pero may isang paraan pa para makapaglaro siya sa ating national team. Ano nga ba ang natatanging paraan na yan? Alamin! Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Alam nating lahat na matagal nang tinatrabaho ng SBP ang application ni QMB as local sa ating national team. Pero dahil nga sa inilabas nga na hatol ng FIBA, hindi nila pwedeng i-consider si QMB as local dahil daw sa kulang ang requirements nito at hindi daw ata siya nakakuha ng passport bago siya mag-16. Bagamat isang Filipino-American, si QMB na ang nanay ay isang Pinay, base sa ruling ng FIBA, dapat ay nakapag-secure ka ng Philippine passport bago ka mag-16 years old para makonsider ka as local ng FIBA. Ayon yata sa balita ay hindi ito nagawa ni QMB kaya siya nawalan ng pag-asa na maging local sa Gilas. Isa lang talaga ang allowed na naturalized player sa FIBA tournaments based yan sa ruling ng FIBA mismo at sa kaso ni QMB, ang paraan na lang para makapasok siya sa Gilas ay ang natatanging slot ni Justin Brownlee sa national team. Pero syempre, hindi papayag si Coach Tim dyan. Alam naman natin na napaka-loyal ni Coach Tim sa mga imports na hawak niya at kahit ano pa ang gawin natin, he will pick what's right o kung ano ang alam niyang makakatulong sa kanya sa mga laro ng Gilas. Pero here's the thing, si Justin Brownlee ay 36 years old na and for the next 4 to 5 years, hindi natin alam kung kakayanin pa ni JB na buhatin ang Gilas sa mga FIBA tournaments. Kahit na grabe pa rin ang laro ni JB at di mo halos ramdam yung edad niya, hindi habang buhay ay makakalaro siya sa highest level para i-represent ang ating national team. Kapag dumating ang time na magretiro si JB, siguro mga 5 years from now, QMB will be 28 or 29 years old that time. Napakabata pa at mas matanda lang siya ng 1 taon kay Kai Sotto, which is a good sign dahil kung magkataon man na magkasama sila sa Gilas, I am sure na napakalakas na ng lineup ng Gilas. And for sure, they will gain so much experience for the next 4 to 5 years sa international scene. Plus the fact that QMB can apply sa FIBA ng 10-year residency ruling basta he will still be connected sa Philippines gaya sa kaso ni Anje Kwame na di malabong maging local dahil sa 10-year residency ruling ng FIBA. Nakakalungkot nga lang dahil nagmula pa mismo sa bibig ni QMB ang salitang devastated matapos niyang mabalitaan ang ruling ng FIBA sa kanyang application as local. Gusto raw talaga niyang i-represent ang Pilipinas bilang isang local at isa sa mga pangarap niya talaga bago siya mapadpad dito sa Pinas. Pero kahit ganun, hindi pa rin nawawala ang kanyang commitment. Willing pa rin daw siyang i-represent ang Gilas kahit bilang naturalized player. Sa ngayon, kasalukuyan siyang naglalaro sa Macau Black Bears at may posibilidad ding maglaro sa Europe sa mga susunod na buwan. Hindi rin kasi siya sumali sa 2025 PBA Draft dahil siguro sa nakakalungkot na balita mula sa FIBA. Para sa akin mga sir, kahit na hindi na local si Quentin Milora Brown, hindi pa tapos ang laban niya para sa Pilipinas. Ang susi, oras at timing lang. Kung sakaling magretiro o hindi na makalaro si Justin Brownlee, handa naman si QMB na pumalit bilang bagong Gilas naturalized. Sa ngayon, focus muna tayo sa paparating ng FIBA Asia Cup Tournament dahil kailangan muna ng Gilas ang suporta ng mga fans sa mga laban nila dahil hindi talaga basta manalo ang pupuntahan ng Gilas sa Jeddah dahil isang malaking revenge to sa mga bansang tinalo tayo last qualifiers, lalo na ang New Zealand at ang bagong rebuilding team ng Chinese Taipei.